Okay, para sa mga nagtatanong magkano nga ba ang presyo nito kapag kinuha nyo ng cash, ito ay nasa 75,000 pero syempre kay Rusi, sabot-sabot lang yan, matatawaran natin yan. So, depende yan sa branch nyo, okay? So, available din sila ng installment. Ilalagay ko sa screen nyo ano nga ba yung kanilang installment at yung rebate nila. So, comment nyo naman yan sa baba kung sulit nga ba ang presyo nito ngayong 2025. Ano mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 121,900 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, available din yan sa installment. Makikita nyo sa screen nyo yung down payment and yung terms nila. So, sa tingin nyo, sulit nga bang presyo niya ngayong 2025? Comment nyo naman yan sa baba. At para naman doon sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Para at least makatulong tayo sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle. Ayos yan, di ba? So I'm not giving up, no I'm not giving in. I was born in this world, I swear to make a difference. If you need a mentor, I got something for you, kid. Just watch the way I move and try your best to copy it. Like a CEO, I move like an athlete pro. I party like a rock star show. I live every day like my last, never know. I run it like a CEO. I move like an athlete pro. I party like a rock star show. I live every day like my last, never know. I'm running like a CEO. I move like an athlete pro. I party like a rock star show. Okay, ito na yata yung panghuling kulay na nakita natin dito sa may Rusi Kapihan branch. Hindi ko lang masyadong ma-describe kung ano nga ba yung kulay niya. May pagka-gray siya, tapos matte finish. Ang ganda nung ano eh, ang ganda nung effect niya sa mata ko eh. Kakaiba siya. Yun yung masasabi natin, kakaiba. So, upuan natin para sa 5'2" na kagaya ko. Ano nga ba yung tsura natin dito? Okay. Ayan, ang ganda. So, actually, pinaakyat ko lang to dito, galing to sa baba, kasi marami din sa baba. So, papakita ko na lang din sa ibang video, ano nga ba yung mga available na unit dito sa branch ng Rusi Kapihan. Kasi alam niyo naman, malapit ako dito sa branch na to kasi malapit lang to sa amin. Tsaka marami dito palagi na mga motorcycle. So ayun, dami ko na namang sat-sat, upuan na natin. Yun no? Superman. Superman yarn. Huwag nyo gagawin yun. Hindi ginagawa yun ng mga matitino. Okay? So, yan. Tingkayad. Sobrang tingkayad. Pero manageable. Magaan. Ayan. Pwede natin bitawan. Okay? Shock nya. Sobrang lambot. Yan. Oh, yes! Yes! So, turning radius, malawak. So, kung gusto nyo nga pala maglagay dito ng grills, dito or bracket, kasi may mga bolts nga pala rito. Ayan, pwede nyo lagyan ng bracket yan. Katulad ng mga ginagawa sa Yamaha Sniper. May nilalagay sila rito, tapos may basket. Okay, or grills, para sa mga lagayan. Kapag yung bag natin, pwede yan ilagay dito sa harap, para hindi nagagasgas yung ating fairings dito. Diba? Yun yung kagandahan. So, ayan. Diba? May mga nabibili sa aftermarket na ganon. Para pag bumabiyahe tayo, kahit di na tayo maglagay ng top box, bag natin dito na waterproof, goods na yun. Diba? So, shock na sa harap. Halos lahat. Ito yung pang-apat or ito yung panghuli na nakita nating kulay dito. Lahat ng mga, ano niya, ng mga shock niya rito sa harap. Sobrang ganda ng performance. Sobrang ganda, napaka-smooth. Pati dito sa likod, ayun oh. 'Di ba? So, yun lang naman masasabi natin dito, maganda yung shock niya. Pero sana rito kung meron man tayo rito sa may Bulacan na willing magpahiram sa atin, dito lang, kahit dito lang, ikot-ikot lang. Gusto ko lang din matry ano nga ba yung magiging first impression natin dito sa motorcycle na to. Kasi wala pa tayong na-try. Kahit yung flash nakapag-try na ako, yung mekaniko ng Bustos, maganda yung flash, talagang pumapalo, ganda ng performance nun. So syempre ganun din naman to,
Gusto ko lang din maranasan ano yung position natin, di ba? So, yun lang naman. Okay, so comment nyo naman yan sa baba kung ano yung mga naging masasabi nyo sa motorcycle na to, kung sulit pa rin nga ba yung looks niya, or kung meron tayong pwedeng i-improve sa motorcycle na to, di ba? So, ayan. Tingin nyo, comment nyo yan. Center stand natin, medyo nabibigatan ako sa center stand niya, pero kung tama naman yung pagkaka-center stand, ayan, gumagaan naman. Ayos. Win it all. No, we never sit still. It's time to stand up. Time to take the red pill. To make this our world. Gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. We never give up. No, we never sit still. It's time to stand up. Time to take the red pill. To make this our world. Gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. So, yun nga mga best, no? Ngayon na lang ulit tayo nakapag-vlog nitong Suzuki Raider R150 na FI. So, last time kasi meron tayong na-vlog dito na carb type. Tapos medyo mali yata yung presyo na naibigay natin. Pang FI yata yung nabigay natin. Pero yun na nga, ikot ko kayo dito mamaya sa mga available na units nila. Para at least kapag pumunta kayo dito sa may Premium Bikes Baliwag, alam nyo kung ano yung mga available na unit dito. Okay, pero bago yun, itong Suzuki Raider R150, no, na nandito sa harap natin na kulay white black combination. Maganda yung kulay ng mugs niya. Then sabihin na natin talagang ito yung hyper underbone na sinasabi talaga nila, kasi nakatatak na dito hyper underbone, di ba? So, king of underbone, sabihin na natin na gano'n. So, talagang, alam niyo naman, yung quality nandyan, yung torque nandyan, yung speed nandito na sa motorcycle na to. Yung ganda ng specs, approve na approve. So, okay, side stand natin. Okay, para sa 5 to na kagaya ko, abot ba ng 5 to na kagaya ko? Or kagaya natin, di ba? Kung same height tayo at nagbabala ka na bumili ng motorcycle na pang beginner bike, pwede naman to na pang beginner bike. Basta ingat tayo sa daan kasi medyo malakas to. Kaya nga siya hyper underbone. So medyo malakas to. So upuan na natin. Dami itong sat-sat Yan, upuan natin. So yung ating position, magaan naman na siya. Tapos hindi rin tayo rito masyadong sub-sub. Yan, parang upright position pa rin tayo rito. Pero kapag medyo ano ka na, medyo tawag dito, medyo matangkad ka na, mga 5'6", 5'8", medyo nakaganong ka na. Okay, medyo nakapasubsob kung yung datingan mo or yung position mo. Pero ganyan, okay, manageable naman siya kahit sa 5 to na kagaya ko. Turning radius niya, saktuhan lang, hindi siya ganong kalawak. Yan. Yung shock niya sa harap, yan, sobrang ganda talaga ng shock ni Suzuki. Yung mga gusto ko rito kasi last time try ko yung ganitong Suzuki na carb type. Talagang pag nadadaan ako sa lubak, hindi ko masyadong ramdam kasi ang ganda ng shock niya sa likod. Ayan, maganda rin yung shock. Medyo matigas ng konti. Ayan. Kung na-adjust man to, adjust nyo na lang. Okay? So, yung position natin sa paa, ganyan. Maluwag pa yung ating legroom dito. Kung gusto nyo maglagay dito ng gamit, pwede naman. Kaya lang baka magasgas yung ating fairings dito Sayang naman, di ba? Sa upuan, nasa gitna siya. Hindi siya yung sobrang lambot, hindi rin siya yung sobrang tigas. Nasa gitna lang siya. Tapos yung ating OBR, kasya naman dito kahit anong size. No, depende lang siguro sa uupo or kung gaano kalaki yung pet na uupo dito. Kasi medyo payat. Medyo payat yung mga Raider So, yan yung itsura natin dito. Pogi din no? Nagpipilian ko din to kung pag nag-upgrade ako. Kaya lang, naisip ko kasi yung tipid, mas ano ko na basta para isa to sa mga pinagpipilian kong underbone kasi parang gusto ko ulit na mag-clutch. Okay, in case man na gusto ko mag-clutch ulit, parang trip ko din to, FI na to. Medyo maliit nga lang yung gas tank na ito. Pero maganda to, pogi pa rin siya. No? So ayan, sa tingin nyo sulit pa rin nga ba yung looks niya, yung presyo niya, yung 2025 para sa Suzuki Raider R150 na FI? Comment dyan sa baba. So, center stand natin.
kung magaan ba siyang center stand. Napakagaan lang din. Ayos.